Alright, for today's video is another review tayo and ito-tour ko kayo dito sa napakaliit na portion ng Puerto Galera na kung tawagin nila ay White Beach. So, isa sa main. Tansya ko, ito na yung pinaka main attraction, ito na yung pinaka main destination na mga turista kapag napunta ng Puerto Galera. So, ito ang tinatawag na White Beach. You can see, White Beach naman talaga siya, no? Maganda siya. Yun. Okay, so this is White Beach, Puerto Galera. So ang i-review natin dito, syempre ganda, linis, accessibility, availability, affordability. Ilan na ba yun? Anong mga liti na yun? No? Quality, solid ba? So tignan natin kung anong magiging ratings natin dito. And of course, sa mga nakakaalam dyan, ako ba credible ba akong tao na magbibigay ng review? So lalo sa mga taga Puerto Galera, siyempre maaaring kikwestiyonan nyo yung aking ratings, yung aking review, kung sino ba ako, ano bang karapatan ko, mayroon ba akong key, no, na mag-review, ba't kayo maniniwala sa akin or ba't maniniwala ang mga tao sa akin o hindi. Well, ang masasabi ko naman dito is opinion ko lang to, pero meron akong basihan kasi napunta na ako sa mga pinakasikat at pinakakilalang mga beach resort sa Pilipinas. So yan na yung Boracay, Bohol, and even though hindi naman talaga beach resort ang Palawan, particular ang El Nido and Coron kasi more on island hopping, adventure talaga yung ino-offer nilang turismo, no, sa lugar nila. So yun lang, kahit Boracay and Bohol na lang tayo. Tapos syempre ako din nagmula sa Davao City kung saan meron din kaming international world class din na isla. Natawa ko sa yun. Okay, sorry okay, sorry, na-distract tayo. Okay, balik tayo sa main topic. So yung yung Boracay Beach napuntahan ko na, maganda. Boracay Island, tapos yung Bohol, of course. Ito tatlo na lang. So ibig sabihin ang magiging set of standard natin when it comes to public accessibility sa lugar kasi ang Samal Island and yung Coron hindi ko sila pwede isama kasi Samal Island is a private beach resort island in the Philippines. Wala kang makikitang ganito sa Davao City, I mean sa Samal Island, Davao del Norte, na ang mga tao ay libreng makakapasok, makaka-access, no? Wala, may bayad talaga lahat, mayroong entrance fee per beach resort, and at the same time hindi ka pwedeng makapaglakad, hindi mo ma-enjoy yung Long Beach, except pala sa lugar ni Kapitan sa may Panggubatan, Barangay Panggubatan, Talikod, Kaputian, Samal. So ulitin ko meron ganito, Barangay Kaputian, Kaputian District, Barangay Panggubatan, Samal Island, pero malayo na yon, masyadong remote area na siya, so hindi siya accessible pa rin naman kung may sasakyan ka sarili, no? Kung wala kang sasakyan, meron namang mga commute system, public transport commuters, pwede ka doon. Pero napaka-hassle, no, kung wala sasakyan. Kaya pag sa Samal Island sila, doon sila sa mga private resort lang talaga. Anyway, so balik tayo dito sa Puerto Galera, no? So Puerto Galera review, honest review. So base to sa ating experience sa Bohol and Boracay. So yung meron silang White Beach and Mualboal na rin. Sama natin yung Mualboal, pero sa Mualboal kasi hindi ko siya masyadong kasi quick tour lang talaga yun, like mga 2 oras lang ako doon, tapos yun uwi din agad ng Cebu City. So hindi na kasamang Mualboal, pero may pagkakahabig din kasi sa Mualboal, may inuman. So yun na bali ang ratings pinakamataas is 10. So walang perfect, kaya bibigyan ko ng ratings ang Boracay tayo. So si Boracay Beach Resort or Boracay Island, bigyan ko siya ng mga 8.9. Sige, 9 na lang. Wag na nating baratin pa. So 9. So mataas na ratings yun. Kay Bohol naman, bigyan ko rin siya ng 8.5. Okay? So bakit malapit lang? Kasi magkalapit lang siya kasi para silang maganda, no? Okay, so let's go to quality. Quality ba? Malinis ba? Malinis, no? Cleanliness. So check ito sa cleanliness when it comes to sa tubig, Sa tubig, malinis ang tubig, malinaw naman in fairness. So kaya bigyan ko siya ng 8.5%. O yan so may lang kasi din to, makakapatay to ng makakapatay to ng tawag nito, coral reef. Makakapatay ng coral reef, no? So mga taga rito, 120 pesos ang binabayaran na environmental fee na mga pumapasok sa isla ng Mindoro dito sa may Puerto Galera. So sana naman, no, Government of Puerto Galera, first class income municipality ang inyong municipality, sana gamitin nyo na maayos ang 120. No? So paano ba gamitin yon? Naglagay kayo ng magbayad kayo ng mga street sweeper o ano ba tawag dyan, no? Mga maintenance ba? Anyway, so yun, balilinis ang tubig. Yes, pasok sa kalinisan. Bigyan ko siya ng
7% kasi yan may ano diyan, may parang ano yan. Imbornal. Although wala tayong nakita ano, saan ba papunta ang imbornal na yan? Ha? Yan na, honest review ho tayo dito. Yan, meron sa imbornal. Saan papunta? So, ilan ba yung ratings ko sa ano? Sa linis? Ayan oh. Okay, so linis na sa mga 6%. Adi, ano, bigyan ko ng ang linis ng tubig dagat. Linaw, speaking of malinaw, linaw talaga siya. Crystal clear. Pero since hindi ganun ka white fine sands ang meron dito sa white beach ng ano, Puerto Galera, kaya hindi siya ganun ka pristine ang water tingnan. Pero malinis siya, malinaw, no, clear. So nasa mga 7 ang ano, ang kanyang linis. Tapos ito naman sa Dalampasigan, so may mga aso dito na nakahiga. So malamang may mga tae din, no, nakita natin kanina. So ang kalinisan ng wet beach nila is nasa ano lang, bigyan ko ng 4. Parang ano, maraming mga plastic, cellophane, mga plastic bags, mga mineral water, basta marami na. So 4, bagsak ang kalinisan pagdating sa white beach nila sa sand dito. So kumusta naman yung ano, yung puti na sinasabi na wet beach? Kasi pag sinabing wet beach, sige, white na rin siya, no? So na ano, bigyan ko yung white niya ng mga 5 din. So 4 ang kalinisan sa buhangin. Yung puti ng buhangin hindi siya ganoon kapino, pero okay na siya, not bad. Oh, so mas maganda pa rin ang sa Bohol. So ito bigyan ko to ng 5 lang, no? 5 ang kanyang readings. Paano pa ba ang ano natin, i-rate natin dito na iba? Palubat na ako, pero okay yan, sasagalin na natin hanggang sa 8 minutes na lang. Hotel, okay, maraming hotel ito. Mura ba? So far 1,800 to 5. Okay din siya, no? So mostly mga foreigner naman nakatira dito, kaya okay lang. Mura na rin siguro yun. Kasi hindi naman talaga ano. Pag sa Boracay kasi to mahal to eh. Nasa mga 3,500, 3,900. Pinakamura na hotel na free breakfast na. O libre na kain. So siguro nasa mga hotel dito, availability, malapit sa dagat. Okay din, no? Bigyan ko sila ng ano, mga 7 or 6 na lang, 6.5. Wait lang, para mababa yata mga rating sa TV. Yan talaga yun, no? Linis sa dagat, 7, pinakamalaki. Dito is ano, kalinisan sa buhangin, 4. So bagsak yun. Pag 5 naman para sa puti ba siyang buhangin, okay naman, puti naman. Okay. Linis ang hangin, of course, plus ko yung hangin dito. So I'll give it 8.5 or 9 na lang, 9, okay yun. Kaya paano meron silang mataas na ratings. Yan lang. Tapos lakad natin dito, overall view, no? Yan, overall view, kasama yung langit, yung mga isla, tapos yung bundok, yan, mga greeneries, yan, mga punong kahoy. Kumusta ba sila, no? Pati yung hotel, mga tao, yung mga nagtitinda ng mga naglalako, mga sand castles, settings sa mga banana boat, yan. So nag-enjoy ako manood ng mga banana boat activities, mga water activities sila, or mga water basta mga activities ganyan, no. So far bigyan ko sila ng ano, overall view. Mga overall view view. So hindi yung detalyado na view. Kasi kung i-focus natin yung mga basura, wala, mabagsak sa ano. Ano lang, overall view. So 8, yes, pwede. Masarap dito mag selfie, picture taking. Ano, 7 na pala, 7.5. Hindi siya ganun ka-static. Maganda pa rin sa Bohol. Oo. Kasi palibas sa Bohol, maraming mga hotel na tataasan, maraming mga basta ano, so 7. Ayun. So overall view pa lang yun, ha, hindi pa yung pangkalahatan experience. Okay? So sa mga pagkainan dito, wala akong masyadong nakitang kainan kasi hapon pa naman, or hindi pa gabi, kinagabihan. So mamayang gabi, iba naman yung ibigay nating ratings dito. Iba yung vibes. Vibrant ba sila? Like Bohol sa gabi or Boracay? So let's find out later, no? Pag magdidilim na. Time check tayo, is alas 4. Okay, so meron sila itong parang pa-boulevard or esplanade. O ano ba tawag dito? Boulevard, no? Coastal Boulevard. Or Seaside Promenade. Ang galing. So sa Davao, wala kaming ganito na ano, ha, na accessible, free for all. I mean, accessible for all na wet beach, long beach. Na pang-public talaga siya kasi lahat ng mga resort doon ay meron talaga mga bakod harang, no? May mga boundaries, so hindi ka mag-enjoy sa paglalakad sa ano, gilid ng dagat. So yan, no? So di ko alam, curious na ako kung saan to papunta. Kapag okay, meron siyang ano, meron siyang pathway. Meron siyang pattern na kapag dadami ang tubig dito, so maaring diretso dun sa dagat. Okay. Wala silang diversion, no, ng tubig para ilagay doon sa unahan kung saan walang mga taong naliligo.
Anyway, ambience. Okay, hitsura. Ito yon, lakad natin palabas ha. Ito sa entrance. So, doon ako naligo kanina sa pinakadulo yun, oh. Yan. Okay. So, ilan ba? Ilan ba i-ratings ko? Kung overall, bigyan ko ng 9 si Boracay.